Mabibigat ang katotohanang nakapaloob sa Ebanghelyo. Ang ilan sa mga katotohanan ito'y mahirap tanggapin at aminin. Tulad halimbawa ng katotohanan na ang kasalanan ay tago sa ating pagkatao. Hindi natin kaagad matanggap na tayo'y makasalanan. Mas madaling isipin na tayo mabuti. Mas madaling tanggapin na para tayong hiyas na, naputikan lang at nabalutan ng kaunting alikabok at kaunting punas mo lang, lalabas na ang ating pagiging flawless. Pero hindi ganon eh. Bagamat maraming mga tao ay naniniwala na sa kaibuturan daw ng puso ng tao, naroon ang kislap ng kabutihan. Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Sa ibang version, the heart is desperately wicked. Ang puso daw ng tao ay ganap at lubos na masama at wala na itong lunas. Ngunit ang tanong ng Diyos, sino ang nakauunawa nito? Ito ay katotohanan, ngunit sino ang nakakaunawa nito? Sabi sa sunod na talata, I, the Lord, search the heart and examines the mind. Yung sinasabi na the heart is desperately wicked, ay ang nagsabi ang Diyos. Tiningnan daw niya at inexamine ang puso at isip ng mga tao at nakita niya na ang tao sa kanyang puso ay ganap na masama. Ang totoo, hiniling ko kay Sister Lady na gumawa ng mensahe para ipakita ang pangit na mukha ng kasalanan. Sinabi na ang kasalanan ay malalim at madilim. Ang kasalanan ay marumi at karumal-dumal. At ang kasalanan ay malupit at totoong mapangalipin. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang mga bunga ng kasalanan. Dapat nating tandaan na ang kasalanan ay may consequence, may bunga, at hindi natin may iwasan ang bunga. Sabi ng Biblia, huwag kayong padaya. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kung ano ang inihasik ng tao, ay kanyang aanihin. Alam ni Adan at ni Eva na mayroong konsekwensya ang kasalanan. Sapagat ganito ang sabi ng Diyos sa Genesis 2 verse 15. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Kaya maliwanag ang utos at maliwanag ang babala na pag kumain ka, you will surely die. Sa Tagalog, sa araw na kumain ka, walang pagsalang mamamatay ka. Maliwanag yon. Kaya kumain si Adan nang hindi sila walang alam, may alam sila kung ano ang kahihinatnan ng kasalanan. Sa oras na kumain ka, walang pagsalang mamamatay ka. Sana yung salitang yun naramdaman ng mag-asawa, yung intensity ng babala na ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang anin. Nais ng Diyos na malaman natin na ang kasalanan ay may konsekwensya. May konsekwensya lahat nating pinagpapasyan sa buhay. You will. Ngunit, nilinlang ni Satanas ang babae at mga tao. Sabi sa talatang 4, sabi ni Satanas, you will not surely die. Binaliktad niya ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, you will surely die. Sabi ni Satanas, di totoo yun, hindi ka mamamatay. Alam niyo ang kasinungalingan ni Satanas ay ito, na pwede tayong gumawa ng kasalanan at hindi tayo maano. Yun ang pandarayan ni Satanas, na pwede kang sumuhay sa Diyos at hindi ka maano.
Walang masamang mangyayari sa iyo. Hindi ba? Tayo ay nalulubog sa kasalanan. Ginawa natin, bubulong si Satanas. Di ba walang nang masamang nangyari sa iyo? Huwag mong akalain na ang kasalanan ay hindi kasalanan dahil hindi ka agad pinarurusahan ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit hindi mo nararamdaman ang kaparusahan, dahil ang kaparusahan, minsan ay hindi binibigay kaagad ng Diyos para bigyan tayo ng pagkakataon na talikuran, pagsisihan, at manumbalik sa Kanya. At ang unang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Point number 1, ano ang unang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Madaling intindihin yung physical death. Tatanda ka, magkakasakit ka, mamamatay ka. Pero alam natin na may iba pang kamatayan na tinutukoy ang Diyos higit sa physical na kamatayan. Hindi lamang yung physical na kamatayan. Kung physical na kamatayan, pagkatapos kumain ng bungang bawal, nabuhay pa ang mag-asawa ng mga 900 taon pa. 900 taon pa bago sila namatay. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila mamamatay. Ang sabi ng Diyos, you will surely die. Kaya, ang kamatayan ay parang tuldok. Magpakahaba-haba man ang paragraph, susundo doon sa tuldok na yon. May tuldok ang buhay. Ang kasalanan ay naglagay ng katapusan sa buhay na dapat sana'y walang katapusan. Fascinated ako doon sa katotohanan sa halamanan ng Eden, may 2 puno. Yung una ay yung puno na bawal. Tawag ay puno ng kaalaman. Pero sa kabila ay meron ding puno ng buhay. Puno ng buhay. Na kapag kumakain sila ng bunga ng puno ng buhay, sila'y palaging nagiging malakas, palaging bumabalik sa pagkabata. Ipinakita ang bagong langit na darating at naroon uli ang puno ng buhay at tayo kakain sa bunga ng puno ng buhay, kaya doon hindi tayo mamamatay. Palaging babalik tayo sa rejuvenation, palaging sariwa, bata at malakas. Pero kinain nila ang bungang bawal at ang bunga ay magdadala ng kamatayan. Dapat sana'y nabuhay sila ng walang katapusan at ini-enjoy ang Diyos ng walang hanggan. Walang hanggang lakas at kagandahan. Hindi ba yun ang sabi ng awit? I want to be forever young. Gusto natin ay tayo palaging bata. Hinihilis natin ang ating mga kulubot para tayo magmukhang bata. Pinapahira natin ng kung ano-ano para tayo magmukhang bata. Bumabata-bata nga, kaunti lang. Pero ang pagtanda at ang kamatayan na hindi na mapipigilan. Ang bawat araw na lumilipas ay papalapit ng papalapit sa kamatayan. Ngayon, ang espiritual na kamatayan ay higit na mas matindi kaysa iba pang anyo ng kamatayan. Kaagad ay namatay ang kanilang espiritu. Hindi natin nakikita ang espiritu natin eh. Nakikita natin itong katawan natin, pero ating espiritu hindi natin nakikita. Pero within us, sa loob natin, ay merong namatay. Yung isang organ na may kakayanang umugnay sa Diyos. Nawala ang pagnanasa natin, makaugnay ang Diyos. Nawalan tayo ng kakayanang makipag-ugnay. At ang kasalanan ay naging parang pader na naghiwalay sa kanila at sa Diyos. Kaagad ay parang merong lakas na humihila sa kanila papalay sa Diyos. Hindi naman sila hinahabol, pero sila'y tumatakbo. Hindi naman sila hinahanap, pero sila'y nagtatago. Merong namatay sa loob nila at ang kanilang espiritu. Alam niyo ang nagbibigay buhay sa kamatayan ay ang kasalanan.
May kapangyarihan lamang ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kung wala ang kasalanan, walang kapangyarihan ang kamatayan na patayin ka. Na ang kamatayan ay naroon na eh. Sa halaman ng Eden, ang kamatayan naroon na. Ngunit hindi sila kayang patayin ang kamatayan kung walang kasalanan. Dahil ang kamatayan ay kumukuha ng kapangyarihan sa kasalanan. Gusto nating lumayo sa Diyos. Tayo'y patay spiritually kapag tayo'y nagnanasang lumayo sa Diyos. Dati, ang kaibig-ibig na mukha ng Diyos ay naging kakilakilabot sa kanila. Nakakatakot ang Diyos. Nakakatakot na lumapit sa Diyos. Pero dati na may nasa piling lamang nila ang Diyos at nai-enjoy nila ang Diyos bawat araw sa paraiso. Kaya kapag ang tendency natin lumayo sa Diyos, kapain ninyo ang inyong puso. At ano ang tendency sa iyong puso? Ang lumayo sa Diyos, dalawang bagay lamang ang pinatututuhanan na. Una, you are dead spiritually. Hindi pa kayo na born again. Padalwa, maaaring na born again kayo, pero namumuhay kayo sa kasalanan. Katulad ni Adan. Gusto nilang layuan ang Diyos, takasan ng Diyos, pagtaguan ng Diyos. Samantalang ang buhay na pinaghaharian ng Espiritu Santo ay buhay na papalapit sa Diyos. Mapapansin ninyo, kapag kayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, ang tendency ninyo ay hanapin ang Diyos. Pag mulat pa lang ng inyong mata, ang hinahanap na ninyo ay Diyos. Siya ang unang iniisip niyo sa umaga, siya ang huling iniisip niyo sa gabi. At ang buong maghapon ay puno-puno ng pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang buhay na pinangungunahan ng Espiritu Santo ay buhay na papalapit sa Diyos. Dahil sa pagiging makasalanan natin, hindi natin hahanapin ang Diyos. Tama ang Roma 3 na nagsasabing, walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. Dahil sa likas nating kalagayan, hindi natin hahanapin ang Diyos. Kaya dahil tayo'y patay na spiritually, dapat tayong ihiwalay sa Diyos. Hindi ba? Kahit mahal na mahal mo ang tao, pag namatay na, hindi mo naman yun ilalagay sa kwarto habang buhay nasa kwarto mo kahit mahal na mahal mo. May gagawa ba noon? Ay mahal, pag namatay ka hindi taapalibing. Hindi kalasa. Merong isang paraan ng mga katutubo na pinapausukan ng patay hanggang siya ay completely tuyong-tuyo na. Tapos, nakaupo lamang doon sa isang sulok ng bahay mo, hindi nililibing. Gusto ba ninyo yan? Hindi na, hindi. Inihiwalay natin ang patay sa mga buhay. At dahil si Adan at Sheba is spiritually dead, kailangan silang ihiwalay sa buhay na Diyos. Kaya sa Genesis 3 verse 23, ganito ang nangyari. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupaing kanyang pinagmulan. Sa English, after he drove man out, he placed on the east side of the garden. Kaya pinalayas, pero pwede rin na itinaboy. Parehas din yun eh. Pinalayas, itinaboy. Dahil hindi na siya karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Ngayon, pagkatapos nilang kumain ng punong bawal, nagpadala ang Diyos ng anghel at pinabantayan ang puno ng buhay. Bakit hindi pinabantayan ang puno ng kaalaman? Ba't ang pinabantayan na yung puno ng buhay? Meron daw kerubin na nagbantay sa puno ng buhay at merong sword, yung naglalagablab na sword na nagpapabalik-balik para hindi malapitan ang puno ng buhay. Sa kasalanan, nawawalan tayo ng karapatan sa buhay. Ang unang inalis ng Diyos dahil sa kasalanan ay ang buhay at ang karapatang mabuhay. Nawalan tayo ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Dahil yun ang bunga
ng kasalanan. Kaya mula nang dumating ang parusang kamatayan, pinahintulutan ng Diyos ang pagdating ng sakit, ng mga aksidente, ng mga digmaan, at ng iba pang mga dahilan para tayo mamatay. Kailangan may dahilan para tayo mamatay. Kaya bakit kailangan magkasakit para ka mamatay? Kasi kung hindi ka magkakasakit, hindi ka mamatay. Bakit may aksidente? Dahil kailangan mong mamatay. Bakit kailangan ka mabangungot? Dahil kailangan mong mamatay. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng hatol na kamatayan. Nilagyan ng katapusan ang buhay. Ang mabuhay ng masaya, masagana, at maligaya, isang pribileyo sa halamanan ng Eden. Yun ay pribileyo na hanggat sumusunod kayo sa Diyos, dadanasin ninyo ang lahat ng yan. Kaya dahil sa kasamaan ng tao, binawi ng Diyos ang buhay o pinaikli ng Diyos ang buhay. Tingnan ninyo sa Genesis 6 verse 3. Genesis 6:3. Sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay. Sipin mo yon na yung buhay na nakatakdang forever, walang katapusang buhay. Sabi ng Diyos, dahil ang tao'y masama, paikling ko na ang buhay. Hindi nalalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay. Hindi nalalagpas ang tao sa 120 taon. Dahil yun ang hatol ng Diyos. Alam niyo si Moises, siya'y malakas. Hindi lumabo ang kanyang mata. Pero pagdating na niyang 120 taon, kailangan na siyang mamatay kahit na siya'y malakas. Kaya walang dahilan ba't siya namatay? Ay dahil 120 taon na siya. Kaya dapat na siyang mamatay. Dahil yun ang paghatol ng Diyos eh. Hindi tayo lalagpas ng 120 years dahil tayo'y masama. Bakit tayo mamamatay? Dahil tayo'y masama. Dahil tayo'y masama. Ngayon, lumubha pa ang kasalanan ng tao. Alam niyo, pagkatapos ng pagkakasala, nabuhay pa sila ng 900, 950, 960. Si Noe, pagkatapos ng baha, nabuhay 950 years. 950 years. Ngunit sa panahon ng Moises, ganito ang sabi. Sa Psalms chapter 90 verse 9. 90 verse 9 and 10. Sa kamay mo'y magwawakas, yaong hawak namin buhay. Parang bulong lamang ito na basta na dumaraan. Buhay namin ay umabot ng 70 taong singkad. Minsan naman ay 80 kung malakas. Ano ang reaksyon ng Diyos kapag tayo nagpapakasama? Paikliin ang buhay. Paikliin ang buhay. Alam ninyo, maraming mga tao ang namamatay ng maaga kaysa itinakda ng Diyos dahil sila'y masama. Kaya anong panahon ni Moises, ilang libong taon, 70 na lang daw at 80. O sabihin mo sa katabi mo, 70 hanggang 80. Wala na 120. Pakalipas ng ilang libong taon, baka ang buhay 30 na lamang. Dahil ang tao'y masama. Nawalan tayo ng karapatan na mabuhay ng matagal dahil tayo'y masama. Kaya yung sobrang sama ng mga tao, ang utos ng Diyos patayin. Kaya, sino bang nagtakda ng death penalty? Ang Diyos. Dahil kapag ikay pumatay, ay ikay papatayin din dahil nawalan ka ng karapatan sa sariling buhay. Forfeiture ang tawag doon. Forfeited na kailangang kunin ang iyong buhay bilang kapalit ng buhay na inutang mo. Yun ang sabi ng Diyos, dahil ang masama ay walang karapatan sa buhay. Padalawang bunga ng kasalanan na ito, kahihiyan. Kahihiyan. Ano nga ang una? Kamatayan. Pangalawa, kahihiyan. Genesis 3 verse 7. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain noon
kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahong igos at pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Ang tanong, anong nakakahiya sa kahubaran? Ano ang nakakahiya sa kahubaran? Eh matagal na silang walang damit at alam nila sana sila walang damit. Pero walang nakakahiya sa pagiging hubad. Hindi nila nakikita na masama ang kahubaran. Kasi nung panahon na bago magkasala, ang sabi ng Biblia, walang ulan. Meron lamang hamog na dumidilig sa lupain. Perfect ang climate, hindi ka naiinitan, hindi ka nalalamigan kahit wala kang damit. Gusto ba ninyong manirahan sa paraiso? Perfect ang lahat, pati claim ay perfect. Hindi ka nilalamig, hindi ka naiinitan kahit wala kang damit. Kaya ang damit ay walang kaugnayan kung tayo naiinitan o nalalamigan. Ang damit ay may kaugnayan sa kahihiyan. Kailangan takpan ng kahihiyan. Dahil lang tayo magkasala, nagbukod ang tingin natin sa mga bagay-bagay. Nagabukod. Mga kapatid, tandaan ninyo, kapag tayo nagkasala, kapag mayroong kasalanan na hindi mo pa nagagawa, huwag mo nang gawin. Kasi pag ginawa mo yon, magbabago na ang tingin mo sa mga bagay-bagay. Kapag ikaw ay nagtaksil sa iyong asawa, hindi ka natitingnan ng iyong asawa kagaya ng dati. Tandaan mo yan. Hindi ka nababalik sa dati at hindi ka natitingnan ng iyong asawa gaya ng dati. Ang lahat ay mag-iiba na. Kaya na magkasala si Eva at si Adan, nagbukod ang kanilang paligid na wala na yung state of innocence. Sila ay napuno na ng malis sa kanilang tingin. Yung bagay na malaswa ay yung mga bagay na hindi malaswa ngayon malaswa. Nagbago ang tingin nila sa mga bagay-bagay. Wala namang nagbago sa paligid. Naniniwala kayo na ng kainin nila ay walang nagbago sa paligid? May nagbago sa kanila. Kung minsan, pinagbibintangan lamang natin ang mga tao na nagbago, pero ang totoo tayo ang nagbago. Hindi sila nagbago. At kung tayo magbabago kahit hindi sila magbago ang lahat. Naging marumi ang kanilang puso't isip. Naging marami ang kanilang puso't isip. Ang hindi naman nakakahiya, ngayon nakakahiya. Ngunit baliktad, kung minsan dahil sa talamak na kasalanan, ang mga bagay na dapat ikahiya ay hindi naman natin ikinahiya. Grabe na yun. Kaya ganito ang sabi ni Pablo sa Roma 16:19. Ngunit ang ibig ko ay maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang malay sa mga bagay na masama. Walang malay sa mga bagay na masama. Sa English, maikli, be excellent of what is good, be innocent of evil. Be innocent of evil. Hayaan natin tayo maging mga walang muwang sa masama. Mga dalagat binata na mga berhet walang karanasan, huwag na ninyong subukan. Dahil pag sinubukan ninyo, hindi na kayo babalik sa dati. Hindi na kayo babalik sa dati. Ang mga bagay na dalisay, pure at saka malinis, hindi na babalik sa dati. Kaya paalala ni Pablo, hayaan natin tayo maging walang muang sa paggawa ng masama. Pati ang pagtingin nila sa Diyos ay nagbago. Naging nakakatakot ang Diyos. Ang kaibig-ibig na mukha ng Diyos ay naging nakakakilabot na tanawin sa kanila. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng mag-asawa sa kahihiyan? At ano ang reaksyon natin sa kahihiyan? Ang kanilang unang ginawa ay tinangka nilang pagtakpan. Tinangka nilang pagtakpan. Lalo naman silang naging kahabag-habag sa kanilang pagtatangka na ito'y pagtakpan. Tingnan ninyo, kumuha sila ng dahon ng igos. Doon sa malapit sa pader ng Jerusalem, may nadaanan kami na igos. Yung pala yung parang maliit pa sa dahon ng talong.
Kaya paano mong medyo malapad-lapad siya. Ano? Hindi naman kasing laki ng dahon ng kakawati, medyo malapad-lapad siya. Pero paano mong pagtatahi-tahi ng maliliit at marurupok na mga dahon para pagtakpan ng iyong kahubaran? Hindi natin ma-imagine kung hindi sila magkanda ugaga kung paano tatahin ng mga dahon na takpan ng kanilang kahihiyan na mapupunit naman pag sila'y uupo at ganun din kung sila'y tatayo. Nahabag ang Diyos. Kaya ang Diyos ay nagpatay ng hayop, kinuha ang balat at ginawang mga damit nila at sila'y binihisan. Dahil kung merong kahabag-habag sa buhay na ito ay yung mga tao nagkakasala at sa kanilang sariling pagsisikap ay gustong pagtakpan ng kanilang mga kahihiyan. Wala nang kahabag-habag na tanawin sa kaharian ng Diyos. Kundi mga taong pinagtatak. Alam natin na yun ay isang useless na attempt. Dahil kailanman hindi natin mapagtatakpan ang kasalanan. Nais nilang pagtakpan ng kanilang kahihiyan. Ngunit walang magtatagumpay sa habang buhay sa pagtatakip. Kundi ganito ang sabi. Sa Kawikaan, sa Psalms 32 verse 1 and 2, Blessed is he whom transgression is forgiven and whose sin is covered. Mapalad ang isang tao na ang kasalanan ay pinatawad at ang kasalanan ay tinakpan. Tinakpan. Nakakatakot na karanasan ang mabilad, hindi ba? Kahit walang matang nakatingin, hindi ba wala? Saan ba sila mahihiya? Ay mag-asawa naman sila, wala naman ibang katao-tao eh. Pwede pa rin sila magtakbuhan sa tabing ilog na hubot-hubad eh. Wala namang problema dahil walang katao-tao. Pero naroon sila nagsusumiksik sa mga under the bush at sinisikap magtago. Kasi sa makasalanan tao, napakahirap yung exposure, yung ikay mabilad. Nakakalusaw, nakakatunaw na kahihiyan. Pero alam ba ninyo, ng kahihiyan ay inilagay din ng Diyos para makita natin ang gravity ng ating kasalanan. At akayin tayo na ito isang kahiyahiyang bagay. Lalapit ako sa Diyos at hahayaan kong gamutin niya at pagalingin niya ako sa aking mga pinagdaraanan. Sa Filipos 3:19 ay merong isang malungkot na katotohanan sa iglesia na binabanggit si Pablo. Ang sabi niya sa 3:19, kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat dinudyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. Alin ang mas grabe? Yung karanasan sa Eden o ang karanasan sa Filipos? Narito ang mga tao. Mabuti pa nga sa Eden at sila'y nahihiya. Ang mga tao sa iglesia na binabanggit ni Pablo ay hindi nahihiya. Mga walang hiya. Yun ang sinasabi natin, mga walang hiya. Ang isang bagay dapat sana ikahiya, ngunit hindi na nila ikinahihiya. Kaya sabi ni Pablo ay ganito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya yung mga Kristiyano na gumagawa ng masama pero hindi nahihiya, ay idinideklara ni Pablo mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit sila naging kaaway ng krus? Dahil sila'y laban sa isinasagisag at itinataguyod ng krus. Ang krus ay tungkol sa pagsisisi, pagpapasakop, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y kumakatawan din sa ating pagkamatay, sa ating mga sariling gusto, masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Isa pang gusto kong pag-isipan at buhayin sa puntong ito. Natural sa tao na magkaila. Natural sa tao ang itatwa. Ayaw kasi nating mabilad sa kahihiyan. Kaya itinatatuan natin ang kasalanan. Pansinin ninyo na ang mag-asawa hindi umamin kahit sila inakompronta na ng Diyos. Hindi sila umamin. Marahil,
ang pagtatago ay paraan nila para pagtakpan o iwasan. Ngunit kahit sila ay nagtatago, hindi ba ninyo napansin na sila ay nasumpungan ng Diyos na nagtatago? Ang sabi ng Diyos, nasaan ka, Adan? Nasaan ka, Adan? Ako po'y nagtatago. Nagtatago. Ngunit sa oras na nilalapitan tayo ng Diyos, yun nangangahulugan na nais niya tayong tulungan. Sa ating pagkakasala, kapag narinig din natin ang tinig ng Diyos, ating ipalagay na lumalapit ang Diyos sa atin upang tayo'y tulungan. Harapin natin ang Diyos. Kung hindi naman natin maharap ang mga taong pinagkasalahan natin, at least harapin natin ang Diyos. At ang ating tulong at ang mahalagang tulong ay manggagaling sa Kanya. Dahil ang kasalanan habang ipinagtatakpan, ito'y palubha ng palubha. Sa Kawikaan 28:13, siyang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti. Ano daw? Siyang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti. Dapat nating tanggapin na ang kahihiyan ay kakambal ng kasalanan. May mga taong nagagalit, gumawa ng kasalanan, pinagchismisan. Tisin mo, gumawa ka ng kasalanan dahil yan talaga ay bunga ng kasalanan. Ano kaya ang naramdaman ni Adan? Nang mahayag sa palasyo ang iskandalo na sinipingan niya ang misis ng kanyang isang matapat na kawal? Marahil yung mga marites sa kusina ng palasyo nagbulong-bulungan. Kaya, ang ginawa ni David, gusto niyang pagtakpan. Pinauwi niya yung sundalo para masipingan yung asawa at nang palabasin na yung nasa tiyan ay anak niya. Di ba umuwi ka noon, nasa digmaan ka, sumiping ka, anak mo yan. Pero ang totoo anak ni David dyan. Ang problema, napaka matapat na kawalan. Sabi, hindi ako uwi. Hindi ko hahayaan ang aking Panginoon na si Joab ay nasa digmaan, samantala ako'y nagpapasarap sa piling ng aking asawa. Hindi ko magagawa yan. Kaya siya'y bumalik sa digmaan at hindi pinuntahan ng kanyang asawa. Kaya nang malaman ni David na hindi niya nakayang pagtakpan ang kanyang kasalanan, ipinapatay niya sundalo para maasawa na niya ang misis nito. At siya'y nalagay sa isang kasumpa-sumpang kalagayan, ano pat kung hindi siya hari, karapat dapat na siyang batuhin hanggang sa mamatay. Pero hindi niya naiwasan ang sumpa ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos, hindi maaalis ang sumpa sa iyong sambahayan. Hindi maaalis ang sumpa sa iyong sambahayan. Ngayon, tingnan ninyo si Eva at si Adan sa kanilang pagdadahilan. Ito ang strategy ng tao, yung shifting the blame. Yung nangaliwa ang lalaki sa dahil hindi ka malamang naman nag-aayos, ikay laging amoy patis, hindi ka malamang nagapangkis pagdating ko. Shifting the blame. Kaya sabi ni Adan sa Diyos, ay nagkasala ko dahil doon sa babaeng binigay mo. Eh, parang sinabi ko, hindi mo ako binigyan ng asawa, wala sanang tumukso sa akin. Kaya, you are partly to blame. Ano, yung akuin ang kasalanan nyo, sabihin sa Diyos na walang dapat nasisihin kundi ako, walang ibang nagtaksil kundi ako, walang ibang may kasalanan kundi ako. Ay isang mahirap na admission mula sa isang taong matigas ang puso sa Diyos. Ang makagagawa lamang niyan ay katulad ni David na nagsasabing, walang ibang nagtaksil, walang ibang nagkasala, walang ibang sumuway. Ako at ako ang dapat sisihin sa lahat ng mga pinagagawa ko. Gusto ni Adan na siya'y maging biktima sa halip na magmukhang kriminal. Ano? Hindi ba? Kasi pag magdadahilan ka at magtatakip ka, hindi ka magiging kriminal, magiging biktima ka. Ang kasalanan ay nakakabulag. Binubulag ka sa katotohanan sa tunay mong kalagayan.
Ngunit, ito ang solusyon ng Diyos. Babasahin ko. Sa 3:20, Genesis 3:20, ang mag-asaway binigyan ni Yahweh ng mga damit. Pwede ba ninyong guhitan yung mga damit? Anong ibig sabihin ng mga damit? Mga damit. Ano yun? May takip ang baba, expose ang taas, o may takip ang taas, expose ang baba? Hindi. Ang ibig sabihin lamang nun ay binigyan ng Diyos ng sapat. Nag-provide ang Diyos ng sapat para pagtakpan ng kanilang kahubaran. Pangatlo, na bunga ng kasalanan ay yung kasiraan o distraction. Para makita natin ang pinsala ng kasalanan, maliwanag yan sa Roma 3:13. Ngunit tatagos ako hanggang 16. Tungkol sa tao, ganito ang sabi. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Ang dila nila ay makamandag na parang ulupong. Puno ng masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo. Parang dinaanan ng salot. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Nung nakaraang mensahe, sinabi natin na sa original creation, ang tao'y binigyan niya ng karangalan at ginawang mababa lamang ng kaunti sa mga anghel. Sa kagandahan at sa kabanalan at sa katuwiran, mababa lang ng kaunti para sa mga anghel. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat tayo malaanghel. Dapat tayo malaanghel sa kagandahan at sa kabanalan. Ngunit sinabi ko na dahil sa kasalanan tayo ginawang parang mga halimaw. Yan lamang ang description na babagay doon sa ang kanilang madaanan, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, parang dinaanan daw ng salot. Kung saan manirahan ang tao, parang dinaanan ng salot. Bawat masayaran ng ating mga kamay ay nasisira. Tingnan mo ang wasak sa buhay ng alibugang anak. Hindi ba winaldas niya ang kanyang kabuhayan? Hindi ba winaldas niya ang kanyang kabataan? Hindi ba sinira niya ang kinabukasan? Hindi ba sinayang niya ang kanyang kabataan? Hindi ba kasalanan kung bakit maraming wasak na tahanan? Hindi ba yung pagiging gahaman ang sumisira ng kalikasan? Ano ang bagay na hindi sinira ng tao? May mga taong sinisira ang kanilang pagkatao. May mga taong sinisira ang kanilang dangal at ang kanilang malinis na pangalan na parang hindi nanghihinayang. Dahil sa kasalanan, ang lahat ay nawasak. Wasak ang ating kaugnayan sa Diyos, wasak ang ating kaugnayan sa kapwa-tao. Makikita natin ang wasak sa sumunod na kapitulo, Genesis 4, nang patayin ni Cain si Abel. Hindi ba ang unang pamilyang itinayo ng Diyos ay wasak? Nagpatayan yung magkapatid. Sila pa lamang ang tao. Iisa lamang ang kapatid niya, hindi pa niya magawang mamahal. Sa verse 8, chapter 4, isang araw, Genesis chapter 4, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid, wika ni Abel. Mamasyal tayo. Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiran, pinatay niya ito. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mo, Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Abel, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng kapatid mo at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupain ito. Lupang natigmak ng dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag sa daigdig. Wasak ang tahanan, wasak ang pagsasama. Hindi natin ma-imagine ang lungkot ng mag-asawa nang malaman nila na pinatay ng panganay ang bunso.
Ang nawasak na pamilya ay larawan ng nawasak na relasyon sa isa't isa. Kaya kung may makikita kang nawasak na pamilya, susundo ka sa isang dahilan. Nawasak ang pamilya na yon dahil sa kasalanan, dahil sa kataasan, dahil sa kawalan ng pagmamahal, sinisira ng kasalanan ng ating buhay. At ang nangyari kay Cain, siya'y nainggit samantalang sila'y naghahandog. Isipin mo, nasa gitna sila ng isang religious activity, pero kumukulo ang dugo ni Cain dahil sa inggit. Dahil alam niya na mas pinagpapala ng Diyos ang kapatid niya kaysa sa kanya. Ang mga taong pinaghaharian ng inggit ay humuhugot ng kaligayahan kapag nakikitang ang kanilang kinaiinggitan ay naghihirap. Kaya pinatay niya. Ngayon ninyo sabihin na sa sukdulang pagkamakasalanan, ang tao ay nagiging parang halimaw. Hindi natin ma-imagine kung paano ito nagagawa ng kapatid sa kapatid, ng nanay sa anak, ng asawa sa kanyang asawa. Maraming kasamaan na hindi mo ma-imagine kung bakit nagagawa yan ng tao. Si Cain ay nag-aasal hayop. Ang kasalanan ay lumilikha ng kabuktutan. Nakita ninyo? Ang kasalanan ay lumilikha ng kabuktutan. Kaya sabi ng Diyos, napakapangingilabot ang ginawa mo. Nangilabot ang Diyos. Pero si Cain ay hindi nangingilabot. Maraming mga taong gumagawa ng karumaldem, lakrimen, ay hindi nangingilabot. Ang mga taong pinag-aarian ng Diyos ang nangingilabot. Ang Diyos sa kalangitan ay nangingilabot. Pero hindi sila nangingilabot sa tindi ng kanilang kasamaan. Walang pagmamahal. Alam ninyo, kapag nawala ang pagmamahal sa ating puso, anumang kasamaan ay pwede na nating magawa sa isang tao. Kapag hindi mo na mahal ang kapatid mo, magagawa mo ng lamangan yan. Magagawa mo ng dayain yan. Magagawa mo ng apihin yan. Dahil wala ka ng pagmamahal. Walang inggit kapag may pagmamahal. Ang sabi ng unang Korinto 13, ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri. Hindi nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi mapagtanim. Sipin mo, pag may mapagmahal ka, 7 kasalanan ang mawawala agad sa iyo. Mawawala ang 7 anyo ng masama dahil nahalinhan ng pagmamahal. Kung meron ka ng isa sa 7 ito, maaaring wala kang pagmamahal o kakaunti lamang ang kakayanan mong magmahal. Pero kung wala sa iyo ang 7 kasalanan ito, ibig sabihin, marunong kang magmahal. Panghuli at pangkatapusan. Nabunga ng kasalanan. Ano nga ang una? Kamatayan. Padalwa, kahihiyan. Patatlo, kasiraan, distraction. Pang-apat, kahirapan. Kahirapan. Pagdurusa. Kung uugatin natin, ang lahat ng paghihirap sa mundo ay bunga at resulta ng kasalanan. Tumingin kayo sa paligid at makikita ninyo na laganap ang kahirapan at pagdurusa. Ang totoo ito ang hindi maunawa ng maraming manunulat nung una kung bakit may pagdurusa gayong mahal tayo ng Diyos. Simple lamang unawain yan kung makikita natin na ito'y bunga ng kasalanan, ang kahirapan at pagdurusa. Sa Genesis 3:16, sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo na kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mo lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kanin, iyong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito upang pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay.
damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin, upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing, yamang sa alabok doon ka nanggaling. Kaya hirap, walang katapusang hirap. Hindi natin maiiwasan ang hirap. Maaaring financially hindi ka naghihirap, pero maraming form of suffering sa mundo. Dahil ang kahirapan ay kakambal na ng kasalanan. Nabalot ng pagdurusa ang buhay ng babae mula sa paglili hanggang sa pagluluwal. At araw-araw, sabi ng Diyos, sa asawang hirang magpapasakop ka. Alam ninyo kung bakit mahirap ang magpasakop? Dahil tayo makasalanan. Mahirap magsama yung dalawang makasalanan. Makasalanan ako, parehas lang tayo. Pero mahirap magpasakop kapag hindi pa nalululasan ang kasalanan sa buhay ng tao. Kasi sa halip na pagpapasakop, ang lalaki pwedeng pang-aalipin ang iganti sa halip na pagmamahal. Kasi sa plano ng Diyos, ang pagpapasakop ng babae ay dapat tugunin ang pagmamahal ng lalaki. Pero kung ang pagpapasakop ay hindi tutugunin ng pagmamahal, kundi kalupitan, yan ay tulay na impyernos sa lupa. Mahirap magpasakop sa lalaki dahil ang lalaki ay makasalanan. Maliit lamang ang kakayanan nating magmahal dahil tayo makasalanan. Mas mahal natin ang ating sarili kaysa ating asawa. Maraming paghihirap. At ang paghihirap ay hadlang sa ating ikasisiya. Ang paghihirap ay hadlang sa ating ikaliligaya. Sabihin ko, at tayo naman ay galing lahat sa hirap at marami na sa hirap. Mahirap maging tunay na masaya kung kumukulo ang iyong tiyan. Mahirap maging masaya kung walang-wala kayo. Ang hirap, ang pinakamalaking, parang ang hirap matamo ng ganap na kalusugan kung wala kayong makain. Madalas napapabuntong hininga lamang tayo dahil hindi na natin kayang baguhin ang mga pangyayari. May paghihirap na ginawa ng ating mga magulang naman na lamang natin. May mga paghihirap naman na tayo mismo ang gumawa. Sa dulo ng lahat ng ito, pare-parehas tayong nagdurusa. Pumunta kayo sa ospital, nariyan ang mga nagdurusa. Mayaman, mahirap, nagdurusa. Ang pagkakaiba lamang nung mayaman, meron silang better treatment. Pero kung sila'y gagaling pa o hindi, ibang bagay yon. Pumunta kayo sa heart center. Mahirap biyakin ng dibdib, halukayin ang iyong puso, tingnan kung gagaling pa. Naroon sa pasilyo ang mga batang walang may pagpaopera, walang may pagpagamot. Itim na ang labi, itim ng mga dulo ng kuko. Parang wala na lunas. Nagdurusa. Pumunta kayo sa mga correctional facilities, sa mga bilangguan, panglalaki man o babae, grabe ang pagdurusa. Kaya sila nagdurusa dahil kaparusahan sa sariling kasalanan o sila may napagbintangan, sila'y kapwa nagdurusa. Kung tayo nagdurusa dahil sa ating kamangmangan o dahil sa malupit ang lipunan, pare-parehas tayo nagdurusa. Kung uugatin natin ang sakit at pagdurusa, iisa lamang ang may kagagawan, ang kasalanan. Ngayon sa aking pagtatapos, gusto kong bumalik tayo sa mga bagay na nawala sa tao. Ano ba ang kinuha ng kasalanan sa atin? Ano yung mga bagay na nawala? Sa palagay ko, ang pinakamahalaga na nawala, na walang kapalit ay buhay. Sapagkat sabi ni Jesus, anong ipapalit mo kahit ang buong sanlibutan sa buhay? Sa makatuwid, walang katumbas ang buhay. At yun ang unang nawala. Yung buhay na walang katapusan. Yung buhay na ganap at kasiyasa, yun ang nawala. Nawalan tayo ng pribilehiyo na magkaroon ng buhay na walang katapusan sa piling ng Diyos.
Nawala kay na Adan ang karapatang manirahan sa paraiso ng Diyos. Nawala. Sila'y pinagtabuyan. Kung kayo'y katulad ko, na seryosong nagbulay na sa bahaging ito ng kasulatan, hindi ba tayo napababuntong hininga sa panghihinayang? Na kung hindi sana, nagkasala sila, anong ganda sana ng buhay natin? Sana'y walang kamatayan, sana'y walang kahihiyan, sana'y walang kasiraan, sana'y walang pagdurusa. Ang tanong ko, ito ba'y magpasawalang hanggang sayang? Ito ba'y magpasawalang hanggang sayang? Kung itatambal mo ang katanungan yan sa sinasabi ng Ebanghelyo, tatlo ang sagot, oo, hindi, at depende. Pwede pa ba nating mabawi ang magagandang bagay na ninakaw ng kasalanan sa atin? May pag-asa pa tayong makabalik at manirahan sa paraiso ng Diyos? Pwede pa tayong bumalik sa isang kalagayang walang kasalanan at walang bahid na o dungis o anumang kulubot? Alam ninyo, kapag tayo nanumbalik sa Diyos, kapag tayo nagsisi at sinampalatayanan ang ginawa ni Jesus bilang siyang tanging solusyon sa lahat ng ating pinagdaanan, ang unang ibinabalik ng Diyos ay yung buhay. Pangalawang ibinabalik ng Diyos ay yung kaganapan ng buhay. Napapansin ninyo na kapag tinanggap ni Jesus, nagsisi kayo, kung minsan sa una, lalong magulo ang buhay. Sabi mo, nung hindi pa ako sumasampalataya, hindi magulo ang buhay ko. Kasi kailangan muling isaayos ng Diyos sa lahat ng mga gulo. Pwede pa ba tayo makabawi? Kapag tayo nagsisi at nanumbalik sa Diyos, binabago ng Diyos ang ating kapalaran. Tayo inililipat sa buhay mula sa kamatayan. Binabago ng Diyos ang ating destiny. Dati mo patungo sa libingan, ngayon patungo sa langit na bayan. Maaalis pa ba ang kasalanan? Oo. Dahil narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pwede pa ba tayo makabalik sa Diyos? Oo, dahil sinabi ni Jesus, ako ang pintuan, ako ang daan. Walang sino mang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa makasalanan ay sinabi ni Jesus, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Oo mga kapatid, maraming nawala. Pero ang Ebanghelyo ay nagsasabi na pwede tayong makabawi sa lahat ng mga ninakaw ng kasalanan sa atin. Kung paanong tayo'y napahamak sa pamamagitan ni Adan, tayo na may mapamaliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kung paanong namamatay tayo dahil sa kasalanan ni Adan, tayo na may mabubuhay na muli dahil sa ginawa ni Jesus. Kung tayo man ay itinaboy sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan, tayo na may makababalik sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang lahat ay magiging sayang kung tatanggihan mo ang Ebanghelyo ng Diyos. Ngunit hindi matatapos na yung panghihinayang kung tatanggapin mo siya at iisipin na sa huling araw, ang lahat na wala sa atin ay ibabalik ng Diyos sa atin. Gusto kong umuwi tayo samantalang pinagbubulayan ang Roma 5 talatang 12. Basahin din po ninyo ito at pabalik-balikan ang pagbasa habang tayo namamahinga sa ating mga tahanan para makita lamang natin ang ganda ng plano ng pagliligtas ng Diyos. 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan
hanggang kay Moises, kahit sa mga taong ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ang anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob ay dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit na kinamta ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. So, hinati ni Pablo, yung nangyari sa Eden ay tinawag niyang kasawian. Ngunit ang pagdating ni Jesucristo ay tinawag niyang pagpapala malas malaki. Ika at mas dakila ang pagpapala kaysa kasawiang iyon. Hindi ba na pinaulit na higit na di hamak ang ginawa ni Jesus kaysa ginawa ni Adan. Tayo ba'y mananatili sa kasawiang iyon? O mabubuhay tayo sa kabila ng krus at tinatamasa ang lahat ng pagpapalang inihatid nito sa atin? Pag-isipan ninyo. Balikan ninyo yung dakilang ginawa ni Jesus para mapawalang bisa ang lahat ng mga idinulot ng kasalanan niya.